good afternoon. Or good afternoon or good morning. May pupuntahan po tayo. So, kailangan po nating magbihis ng medyo, alam niyo na. So, wala akong magawa. While waiting to my mother. So, maging busy po tayo kahit konti. At maging remembrance po. So, medyo mainit. So, medyo labas-labas ng konti. Para medyo ay yung expose natin medyo medyo may kahabaan po. Tsaka yung kuya ko. Hi kuya! Say hi! Ano dyan? And this is our magal. Kita niyo ba? That's our magal. Magal. Sana ko silaw na. Silawan. Silaw. So, look my brother. This is my brother. Mario Jr. Padama Dayag. Nakapagtapos po siya ng criminology. Sayang po. Kasi natapos niya talaga, tapos hindi niya nagamit ng ilang taon. Wala eh. Ganun talaga. Pag hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Hindi naman natin sinasabing this is tawagin yung parang ano talaga, alam niyo naman yung words, pero hindi ganun. Kasi sa aming part, masakit pag nakakarinig kami ng mga ganun. Pag sa inyo, hindi kayo nasasaktan, it's because hindi nyo nararamdaman kung ano yung feeling na meron kayong kuyang ganon, kung ano yung feeling na meron kang sakit na ganon. Kasi, this our family, kami lang po yung nakakaramdam kung anong sakit, anong bigat na meron dito sa pamilya. Kaya, hope po na yung desires ko para sa'yo, gumaling ka na at maging maayos ang lahat para sa'yo. Yan. So, ganun ang buhay. Laban lang kuya. Laban lang. Ganun siya, at least, hindi na siya nananakit like before. Before nanununtok talaga yan, tinatapunan ka kung ano. Yung nanay ko, sinuntok nga niyan ako. So, hirap. So, I am hoping na maging okay lahat sa kanya. Siguro yung gamot nakakatulong din po para hindi siya tulad ng dati. Pero I hope na sana meron gamot na mas okay pa sa kanya. Kasi tinitake niya naman konting ano ko lang, yung parang trato ko na parang batang isip na sige na kuya. Yung pang strategy ba para inumin niya. Tsaka para sumunod siya sa gusto ko. Yun lang. So, dito tayo kasi medyo maputi tayo dito. Ay, ang puti ko.
Yan yung mga ano namin dito. And pupunta kami sa barangay Barrio Hall. Barangay talaga. Kasi magrereklamo kami to make na magkaroon ng para maging safety kami dito. Kasi tignan nyo yung kuya ko, tignan nyo ako, ano ang kuya ko, yan, alam nyo talaga. Tignan nyo ako, when you look at me, you will see what is inside. What I mean is, kung tignan niya ako, parang healthy ako, walang sakit. Nanakti yung finamic. But still, kung anong meron ako sa katawan ko, meron akong sakit. Kaya, we still survive. Survival ba? We still fighting every day. Even our daily living here. Kaya nga, laban lang. So, if others don't know how to respect us, ganun talaga. Babalik at babalik yan. Kaya, papakita ko sa inyo kung ano, ito, tinapon pa pala yan. So, 15 yan. So, ito, tinapon, 1, bibilangin natin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, so 15. Hindi namin tinapon, it's because yan yung kung merong, alam niyo naman mga relative sites dito, kung may bibisita, at least nakikita nila kung anong ginawa ng mga relatives nila. Kaya and this is itong pinagtatalunan namin. Yan. Kasi ang pagkakaalam ko is series. So, nag-request sila na maglagay kami nito. So, we agreed. Kasi series ang pagkakaalam ko. So, ano ang purpose niyan kung hindi natin susundin ang tawag niyan, ang check meter na meron kami at meron sila. Kasi nagtatanong ako kung anong araw binibigay yung billing, electric billing nila para kausapin ko yung nagre-reading ng billing. Para malaman ko naman kasi proper reading yung gusto ko eh. Kasi what's the use of check meter if we kung hindi natin susundin. Naglagay pa kami, naggasto pa kami. Request nila yan, so nag-agreed kami. Kinausap ko yung ate ko. So ang sagot niya, hindi nila alam kung ano ang date talaga na binibigay or nire-reading, kung ano ang date meron. Walang exact date na pag-reading sa kanila. Tapos ako'y nagtataka kasi billing doon yung main reading. So ang sabi niya, sa may poste. Basta doon sa poste. Hindi ko alam kung saan banda sa poste. Wala dyan sa bahay nila. Kaya
first na paglagay namin dyan, pinicturan ko na, 16 ang date. Tapos, first reading is 23. So, bilangin nyo yun kung ilang days yon, 16 until 23. Tapos, yung billing na schedule na binigay sa akin is 20. Yun. Kaya, galit sila. Tapos, ang sabi nila, yung binabayaran lang nila is 200 to 300 plus. Yun. So, tumahimik ako kasi nakikisiris lang kami. At ang sabi ng kuya ko is 2 months only. Pero since 2 months only, kasi hindi ko rin naman alam, or narinig ko, or nakalimutan ko, at silang nakakaalam kung ilang months ang pwedeng makipag-series. Sana, finalo up nila sa amin. Meaning, nag-agree sila na still continuing the series. Kasi, pag nagbabayad ako, for example, 1,000, kasi pataas ng pataas eh. Before, 900, 1,002, I think like that, 1,003, baka mag 1,004, 1,005 na. Hindi ko lang alam. Kaya, tsaka ko lang nalaman, nung nagpunta ako doon, jumper pala ang pagkakagawa ng ano namin, ng kuryente. So, ako hindi ko alam kung anong meaning ng jumper at series. Sa usapang ganoon, doon ko lang nare-realize na merong something na nangyayari na hindi ko alam. So, yung jumper is, yung kuryente is, I'm not sure, correct me if I am wrong, nakaw yun. Yung series, hindi ko rin alam, pero meron din dong mali. Pero, alam ni Kapitan, kinausap namin si Kapitan, at sabi niya dito. So, this is unbelievable what happened. Kung ano yung nangyari ng pagkagabi. That time, pagkagabi, pagkahapon, yun. Ang pagkatapos, yung mga bata dyan, ang lalakas ng boses, walang respeto sa amin. Meaning, they agreed. Bakit po? Naririnig nila kasi malakas ang boses. Kasi, kaano-ano nila. So, ang gagawin ko, si mama papakausapin ko, pero nandyan ako, but still, proceed pa rin kami sa police station. At i-report to, i-blatter, whatever happened, pagtapos na, kasi ipapatanggal yan. Kasi labag yan talaga sa batas. Papatanggal yan, wala kaming kuryente dito. Yun. At least, alam niyo po yung tinatawag na pag pinadaan ka ng hindi kaaya-aya, gumawa ka ng solusyon para marunong silang rumespeto sa mga tagbahay-bahay. Mga relatives po sila dito. So, kami lang po ang nawawala dito. Yun lamang po. So, sa barangay kami mamaya, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero whatever happen, proceed kami. Pag ano talaga. Kasi, for safety for us. Hindi natin alam 3 lang kami dito eh. Small family lang kami dito. 3. Kaya, ganun. Wala akong magagawa.
Kaya nga sabi ng ate ko, mas maayos pang kausap ang may problema kaysa sa wala problema. Kasi meaning, marunong kang magpasalamat sa ate mo. Kasi sinabi niya, mas maayos pang kausapin ang may problema. Kaya tumatawa ako. So, thank you, ate. So, I hope na wag po tayong ganun sa mga kapitbahay natin. Kung may problema man na hindi pinagkakaunawaan, pumunta po kayo sa barangay at mag-usap po kayo doon. Wag po kunyong daanin sa tapang ng dibdib ninyo at sa init isip ninyo kung ano mang galit. Kasi pinapakita nyo lang po na wala po tayong modo. Wala po tayong respeto sa bawat kapitbahay na meron tayo. Yun lamang po. Salamat po.